ikling aklat sa Bible, let's go to Jonah chapter 1. Chapter 1 lang. Jonah chapter 1. Dito, sa chapter 1 ng Jonah. Makibasa ng lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito: Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Ting takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili sa 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. At may pamagat itong pagtakas. Okay, so alam natin, so may mga merong alam na sa aklat ni Jonah kung sino siya, pero para sa kapakanan ng lahat, okay, si Jonah ay isang Hebreo na sumasamba kay Yahweh. Okay, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Dove o Kalapate. Okay, so Jonah. Okay, ang Nineveh naman na kung saan doon siya inutusan ng Diyos na pumunta ay sabi, isa ito sa pinakamalaking lungsod noon. Pangalawa sa Babylon. Ang Babylon ang pinakamalaki at ang second ay ang Nineveh. Okay? So, ang Nineveh ay 550 miles northeast of Samaria. Okay? Mula sa Samaria na kung saan nanduroon, okay, ang mga bayang pinili ng Diyos ay 550 miles. Ano ba mga minamahal, sa mga prophet ng Lord, si Jonas lamang ang parang medyo kakaiba. Bakit? Kasi inutusan siya, usually ang propeta ng Diyos ay nagsasalita para sa bayang Israel. Kung papansinin ninyo, marami na sa inyo, nakailang ulit na nabasa ng Bible mula sa Old Testament, papansinin ninyo na ang mga prophet ay usually nagsasalita sa Israel. Sabi dito, ay sabihin mo sa tagaroon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan o kasalanan. Okay, sa halip na sumunod, ang ginawa nga ni Jonas ay tinakasan niya si Yahweh. At yun nga background dahil nga galit siya. Pero, tandaan natin ha, hindi valid ang reason ni Jonas. Hindi valid. Hindi porket pinahirapan, hindi porket kaaway, okay? Ay, pero para sa atin, sa ating na tao, kahit ako, parang, kahirap no. Pero, mga minamahal, hindi valid na reason yun. Okay? At makikita natin na ang Diyos dito, papakilala siya na siya ay Diyos na mahabagin. Ang Diyos, si Yahweh, dahil sa verse 4, nasa laot na sila, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya halos mawasak ang barko. So, nakita natin ang mga sailorman, ay makikita natin na sobrang takot. Okay? Ano yung 3 ginawa ng mga tripulante, mga sailor, para harapin yung bagyo? Na usually, ganito rin yung ginagawa natin. Ano yung 3 ginawa nila para harapin ang bagyo or para masolusyonan yung kanilang sitwasyon? So, lakas ng bagyo, mawawasak na ang barko nila, may 3 silang ginawa. Ano yon? Nagbawas ng gamit. Ano pa? Nanalangin, humingi ng tulong sa, sabi nga ay sa inyong Diyos, sa ating Diyos. Kung may Diyos ka, sige, tawagan mo. Kung iyong Diyos, tawagan mo. Ang iyong Diyos, tawagan mo. Okay? Kanya-kanya tayo. Okay? Mamaya, madidiskubrihan ninyo na hindi lang pala itong pag-utos ng Panginoon na katulad ng kay Jonas na pumunta sa ganoon at mag-warning. Minsan pala kahit napakasimple lang. Okay? Kabilang siya sa sinasabing napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Okay? So, lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano dapat namin gawin sa iyo para ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Dahil alam ko, ako naman talaga ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Ang isip ng ating Diyos ay gusto niya nagmi-mission. Mission-minded. Kaya nga inutusan niya si Jonas Pinagmi-mission niya. Pinagliligtas niya. Pinagsasabi niya ng kanyang pag-ibig. Okay? Mission-minded ang Diyos. Okay, ang Diyos ba ni Jonah ay Diyos mo rin? Amen.
minamahal. At sinasabi niya sa atin ngayon, bawat isa, mission-minded siya. Kaya kung siya mission-minded at nakatira siya sa atin, okay? Kaya mas pinagpala tayo. Kaya na Jonas, hindi nakatira pa ang Diyos nun sa kanila eh. No? Pero sa atin ngayon, nakatira ang Diyos. Okay? Ang Diyos na nakatira sa atin ay mission-minded. Kaya, dapat tayo ay mission-minded rin. Tama? Ano ibig sabihin? Dapat lagi rin tayo nag-iisip ng kaligtasan ng ating kapwa. Naalala ko kahapon, sa halip na mayamot ako, dahil dadalawang kahera sa Savers. Savers nga ba yun tayo? Dadalwa ay nagmamadali pa naman kami ni tatay. Kala ko, kakunti naman ang namimili.